masigla tayo dahil alam natin, every time, every week, passing by yung araw, no? May mga challenges tayong kinakaharap parate. Pero alam natin na ang Diyos natin ay parati nating kasama. He is alongside with us, no? Kahit saan tayo mapunta, saan tayo mapunta sa isang dako, ang pag-iingat ng Panginoon ay parati niyang ginagawad at ibinibigay sa atin. Kanina po, kaya po ako nagpatotoo kasi sabi ko talagang ang Lord po ang napakabuti. Talagang first time ko lang pong magkaroon ng ganong encounter. At ang aking alam ay kung medyo sumama-sama pa yung bangga, sabi ko nga po, baka hindi tayo magkakasama ngayon. Pero purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at pag-iingat sa atin. At isa rin po, tayo po ay marahil nakikiramay din tayo, no, sa pagkawala. Andyan si Sister Chit, yung kanya pong brother. Ay nalungkot din po ako nung malaman ko. Actually, tinawagan ko yung isang kapatid nila. Sabi ko, nakakagulat, no? Kung minsan iniisip natin, narito tayo ngayon, pero hindi natin alam kung nandun pa tayo bukas. Ang mahalaga, kung nandito tayo at present tayo at buhay tayo, gawin na natin yung pinakamainam na paglilingkod natin sa Panginoon. Baka bukas hindi na tayo makapaglingkod. Kami pong mga kalalakihan, time to time ay nagkakapihan. Sabi ko sa kanila, hanggat meron tayong lakas, hanggat meron tayong paa na nakakalakad, gawin natin to. Kasi darating ang panahon, hindi na tayo makakalabas ng bahay. Bakit? No? Masakit na yung mga tuhod natin. Minsan nga, sabi ko, ano kaya ang pagkain na hindi ko nakakainin? Kasi kung minsan, bigla na lang namamaga yung paa ko. Tapos tinitrace back ko kung ano yung kinain ko. Sabi ko, pati ba naman yun? Pati ba naman yung ganong pagkain, mamamaga yung aking paa. Pero anyway, hindi po yun ang ating topic ngayon. Isa pong magandang paalala ito sa atin ngayong umaga dahil ang Diyos po ay hindi po siya nagbabago. Siya yung Diyos kahapon. In the Old Testament time, siya yung Diyos na nagpakilala ng husto sa mga nauna sa atin. Siya rin yung Diyos ngayon na kung saan tayo po ay tinitipon upang tayo po ay manambahan sa Kanya at siya rin yung Diyos magpakailanman. Pag wala na po tayo dito, no? Makikipag-fellowship na tayo sa global brotherhood and sisterhood natin. No? Ibig sabihin, marami na po. Hindi lang po tayo. Ngayong umaga, nais ko pong basahin yung ating teksto mula doon sa Unang Hari, 1 King 17 from 8 to 16. Kaya ko po gustong basahin ito dahil marahil kung minsan tayo po, pagka-linggo, sa linggo lang tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. No? Kung kadalasan. Pero, nawa, pag nakakabasa tayo ng salita ng Panginoon na nandito tayo, ay mabaon po ito sa ating mga puso. Pagkain po ito ng ating espiritu. Kaya, tayo po lahat ay siguro tumayo. Basahin na po natin ito. At ito po ay isa sa mga... Di ko alam kung dito ako pupunta o dito. Kasi po medyo malabo yung aking mata. Okay? Unang King o 1 King 17, 8 to 16. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon, and to stay there I will have directed a widow there to supply you with food." So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was gathering sticks. He called to her and asked,
would you bring me a little water in a jar so may I have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, sabi, don't be afraid, go home and do as you have said. But first make a small loaf and bread for me from what you have bring to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and a jug of oil will not run dry, until the day of the Lord sends rain again. She went away and did is what Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman of her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Tayo po yung sandaling manalangin. Ama naming Diyos, salamat po ngayong umaga. Isa po itong passage, Panginoon, na magbibigay sa amin ng insight on our spiritual. Dalangin po namin, Panginoon, samahan niyo po kami habang ito po ay aming pinag-aaralan. Lord, ikaw po ang higit na magsalita. Itago niyo po ako sa iyong likuran upang ang iyong salita ay maging malinaw, maunawaan, Panginoon. At ito po ay mai-apply namin sa aming mga buhay. O Diyos, hayaan niyo po na lingapin niyo po ang bawat isa. Ang aming mga puso, Panginoon, kung ito po ay tigib ng alalahanin ngayong umaga, Panginoon, i-unload mo po kami. I-unload mo yung aming isipan, yung aming puso, upang higit namin maunawaan ang iyong salita ngayong umaga. Gayon din po, O Diyos, dalangin po namin ang iyong pagpapatawad at paglilinis sa amin, upang ang iyong banal na Espiritu ang aming iniimbitahan ngayong umaga, na siyang higit na mga siwa, magpaunawa, at magsalita sa aming kalagitnaan. Sa iyo po namin, O Diyos, ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Alam po natin itong pangyayaring ito na sa unang hari ay doon po sa 7, sa verse 7, ay nagkakaroon ng yung lugar ay dahil nga tagtuyot, hindi sila makapananim. Hindi katulad sa atin, overflowing tayo, no, ng tubig. Hindi rin tayo makaani dahil naaagos yung ating mga palay, yung ating pagkain, nasisira. Dito naman po kabaliktaran. At ginising si Elijah ng ating Panginoon through his dream. Sabi niya, pumunta ka doon, bumaba ka na. At pagpasok po doon sa Saripat, mayroong isang widow na binigyan ko na siya ng instruction. Kinausap ko na siya. Siya magpapakain sa'yo. Wow! Ang ganda ng ang ganda ng sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, mayroong isang balo roon, isang babaeng balo. Kinausap ko na siya. Ihahanda niya yung pagkain mo. No? Siya magsusupply. Dati, uwak ang nagsusupply sa kanya, no, ng pagkain. At umiinom si Elijah ng tubig mula doon sa brook. Natuyo.
Sa madalit salita, gutom na naman siya, magugutom siya. Pero ang Panginoon, beforehand, nagbigay na siya ng instruction. At ganyan nga po ang ginawa nitong ni Propeta Elijah. Siya nga po ay bumaba at pumunta siya. At nakakita siya ng isang babae na namumulot ng stick. Ano? At alam niyo po, ito si Elijah ay may siguro, Pilipino. Bagamat siya ay Israelite, sabi niya, babae, hoy! Sabi niya, bigyan mo ako ng maiinom na tubig. At yung babae ay daglit na kukuha na ng tubig. Alam mo, gano'n ang minsan tayo mga magulang, gano'n eh, no? Pag humingi sa anak, paabot mo nga na, ay, taga, yung isa pa pala. No? Si Elijah parang ganito. Okay, kukuha na siya ng tubig. Sabi niya, pwede ba bigyan mo ako ng kapirasong tinapay? Guro sa gutom ni Elijah, ino po yung nararamdaman niya. Salamat sa Lord at every time, linggo-linggo, meron tayong pagkain dyan. Purihin po ang Panginoon. Sinusurprise po niya yan dahil ayaw ng Lord magutom tayo. At iyon nga po sa kwento, no, ay nakikita, ito si Elijah ay humihingi nitong tinatawag natin na inumin at tubig. Tubig at pagkain at kahit maliit na tinapay. Marahil sa kanyang paglalakbay, alam niyo po yung Sarifat ay ito po ay southern part na ito ng Israel. Papunta siya ng Sidon. At ang Sidon po ay on our present time, ito po ay sakop ng Lebanon. No? At ganun po kahaba yung kanyang nilakbay. Kaya marahil ay nagkaroon siya nagutom siya, nauhaw, at the same time, napagod. Kaya gano'n lang yung request niya dito. Ang ating pong tatalakayin ay God's limitless resources. Sino po naniniwala na hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon? Sino po ang naniniwala na kailanman ay hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon? Amen. Parang ang hina. Amen. Sino ang naniniwala na hindi siya pagkukulangin ng Panginoon? Amen? Ayan. Medyo malakas-lakas na. Kaya po, itong ating tatalakayin ay, pamagat po nito ay naka-enclose. Makikita natin ito during our pakikinig, no? Si Elijah po ay isang lalaki ng Diyos, propeta ng Diyos na talagang napakatapang, no? Napaka-bold niya. Kaya kanyang basahin, marahil, no, maging ang hari ng Israel during that time, si Ahab, ay sinasaway niya. Alam niyo po, pag ang kaharap po ang hari, talagang all out ka, nayuyuko, at magpapakita ka ng kabaitan. Pero iba po to si Elijah. Makita niya ang hari, kinumponta niya, no? Dahil iba na po ang wino-worship during that time ng bayan ng Israel sa pamamagitan ng haring Ahab. Ngayon pong umaga ay gusto ko pong basahin natin o ibigay ko kung ano po yung ibig sabihin nitong limitless. Ito po yung ating title, God's Limitless Resources. Ang limitless po ay, ito po ay isang adjective na without end. Wala po itong katapusan, without limit, or without boundary. Another meaning po nito, it can refer to infinite possibilities, capabilities, or potential. Ito po yung ibig sabihin ng limitless. Dito po sa course ng ating pag-aaralan ay nais ko pong ibahagi sa inyo
yung 3 R. 3 R. Hindi po 3 oras, 3 R lang. Una ay request. Ang sabi po ni Elijah dito sa time na ito, meron siyang request doon sa babaeng balo. Hingi siya ng tubig, the same time, hingi siya ng kaunting tinapay. Ang request po, ang ibig po sabihin nito, is an act of asking for something to be given, done, or allowed. Kapag tayo po ay humihingi, kailangan po specific yung ating hihingiin. No? Katulad po doon sa Genesis o sa First Chronicles, alam ko ito ay naging laman ito ng mga verses na talagang inilalagay sa puso ng mga Kristiyano. First Chronicles 4:10, ito po ay yung prayer ni Jabez. No? Specific po siya. Sabi, "Oh God, that you will bless me and enlarge my territory." Si Jabez po ay isa sa pinakamahirap na angkan sa kasaysayan or doon sa Israel. No? Isa siyang mahirap. Siguro marahil ay araw-araw ay talagang nag-aasam siya na makakain ng maayos. At doon sa kanyang pananalangin ay nakapanalangin siya ng ganito, "Oh Lord, that you will bless me and enlarge my territory." Ano po ang tugon ng Diyos sa kanya? Gininan po ng Diyos yung kanyang request. Tunay nga po na naging maayos, naging maganda, naging masagana yung kanyang buhay. Pinalaki po yung kanyang territory. Kuminsan tayo po, kontento na tayo dun sa mga bagay na kung meron tayo. Halimbawa ako, kuminsan sinasabi ko, "Panginoon, salamat po, meron akong ganitong shop." No? Na pwede na. Pero, sabi ko, "Lord, kalooban mo ang mangyari." Kasi pagka nakakatanggap ka ng marami o malaking trabaho, bigla pong lumiliit yung space ng shop. Ganyan din po tayo mga kapatid. Meron po tayong mga kalagayan na kuminsan okay na tayo. Pero ninanais pa rin ng Panginoon na tayo po ay umunlad. Tulad po ni Jabez, ang specific na kanya pong kahilingan sa Panginoon ay to enlarge my territory. Ang ibig po sabihin nito, to enlarge meaning palakihin upang kung ano man yung resources na meron ka, palakihin at paramihin ng Panginoon para sa mas maraming pwedeng matulungan, pwedeng makasama for the kingdom of God. Huwag po tayong malimitahan sa ating isipan na kapag tayo po ay nandito sa kalagayan na ito. Ako ay iniisip ko pa rin, Panginoon, nagsimula sa ganong kaisipan, pilinat ng Panginoon. From doon sa isang shop na maliit, pinalipat ako sa medyo malaki, and I'm looking forward sa mas malaking shop. Dahil ang ating Diyos ay malaki. Meron po isang, tinitingnan ko siya sa Facebook, si Bonnie. Ang kanya po ay life and business. Sabi niya, pagka mag-iisip ka, isipin mo na malaki at malawak. Kasi ang ating Diyos ay malaki at makapangyarihan at yung lahat ng ninanais mong resources nasa Kanya. Pwede siyang magbigay o gamitin. Si Elijah nga, ginamit ng Diyos, uwak. No? Na mag-supply ng kanyang makakain. At the second time around, gumamit ang Diyos ng isang baing babalo
babaeng balot na magbibigay sa kanya ng pagkain. Limitless. Hindi po na lilimitahan ang ating Panginoon. Yung request po natin, sa pangalawa po na gusto ko pong ibigay din, sa kanya pong kahilingan ay si King Solomon. Pag tayo po ay humihingi, it must be clear yung purpose nito. Ang layunin po ni King Solomon, kaya po siya ay humihingi, no, ng karunungan, kaalaman. Doon po sa kanyang dream na sabi ng Lord sa kanya, Solomon, humiling ka. Pero alam niyo po, ang hiniling niya, hindi po kayamanan, kung hindi karunungan. To govern yung pangunguna niya sa lipi ng Israel. And during his time, nakilala si Solomon na pinaka-wise man sa buong, sa panahon nila, o kung i-apply natin sa buong mundo. Wala na pong humigit sa karunungan at kaalaman na ibinigay ng Diyos kay Solomon. At nag-govern niya at napatakbo niya the golden era ng Israel during the time of King Solomon. Yung purpose niya, yung clear yung kanyang purpose. No? Clear yung kanyang pagkakahingi sa Panginoon. Tayo po ba, pag humingi tayo sa Panginoon, malinaw din po ba? Ang gusto ng Panginoon ay malinaw. Yung purpose nito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po pwede yung sinasabi natin, alam naman ng Lord eh. Alam mo naman niya na kailangan ko tuition bukas eh. Pero hindi ka nananalangin. Hindi mo hinihingi. Alam naman ng Lord na may bayaran kami sa kuryente. Mapuputol na nga eh. Pero hindi ka nananalangin. Hindi mo hinihingi. Ang kailangan ng Panginoon, marinig niya. At pag narinig ng Panginoon, ibang gumawa, ibang gumalaw ang ating Panginoon. Meron pong isang kwento, hindi ko lang siya matandaan. Ito po ay golfer. Hindi naman siya po si Tiger Woods. Minsan po yung Saudi Arabia ay nag-invite ng mahuhusay at magagaling na golfers. At doon sa karamihan, Ronaldo, I think Ronaldo yung kanyang pangalan, ay sa kanilang pagtitipon, kasi nagbukas po ng golf course, itong hari, at nag-invite siya ng mga golfers. No? Doon sa, nag-open siya ng parang paliksahan. At during the course ng kanilang pagkikwentuhan, pag-uusap, napansin siya ng hari. Sabi niya, Ronaldo, sabihin na lang natin, what do you want? Sabi nitong lalaki, in a seconds, parang na-blackout siya. Nung sinabi sa kanya ng hari, I think ang hari noon ay King Khalid. Kasi po ako ay napunta na rin ng Saudi. Si Salman po ngayon ang hari. So, na-blackout siya. Oo, na-black siya. Pero nung kahulihan, nung sinabi, in a second, sabi niya, gusto ko lang po, King, yung, ano ba yung golf club lang. Golf club. Okay, sige. Tapos na yung events, umuwi na, sabi ng hari sa kanya, may darating sa yung sulat. No? Yung sulat na yon ay sagot doon sa iyong request. Dumating ng 1 linggo, 2 linggo, buwan, wala siya nakikita. Parati siyang pumupunta doon sa hulugan ng sulat. At one day, pag-uwi niya galing ng trabaho, pagtingin niya doon sa mailbox, merong isang sulat. Pula.
At ito po ay kanyang binuksan. Ito pala ay galing na doon sa king ng Saudi Arabia. Ang sabi niya, at sabi sa sulat, pwede ka nang pumunta. Kunin mo na yung iyong kahilingan. Alam niyo po, ang ibinigay sa kanya, hindi po ball club, golf course. Pinakamalaking golf course. Nagtayo siya na malaki na. Yung ibinigay sa kanya, pinakamalaking golf course sa Saudi Arabia. Iba po ang isipan ng hari. Iba po ang ating isipan. Maliliit lang tayo mag-isip. Pero ang hari po, iba mag-isip. Pag sinabi mong ball club, golf course ang ibibigay ng Panginoon. Amen! Nalulungkot ba tayo? Na-excite ba tayo? Gusto ko ma-excite tayo kasi iba ang Diyos eh. Pag nag-request tayo, iba siya. Iba ang Panginoon. Marami pong pagkakataon na parang linilimitahan natin ng Diyos. Kung minsan, bukas na kailangan natin, wala na mangyayari. Tatanggapin ko na lang. No. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya kayang tiisin ang kanyang mga anak. Kami po, kaming pamilya, talagang dumanas din ng iba't ibang klase at iba't ibang saring mga pagsubok. Kung minsan sinasabi ko nga, Lord, hanggang dito na lang ba? Ito ang aming buhay. Hindi ko alam, nung pinapunta niya ako sa Saudi, alam niyo po, ilang libong riyal para lang mag-aral ako mag-drive doon. Doon po ako natutong mag-drive. Yun po ang kahilingan, yun po yung plano ng Panginoon. Actually, secondary lang marahil yung pagiging ahente ko, magiging salesperson ko. Kasi may plano ang Panginoon. Hindi ko alam yun. Sabi ng isang kaibigan, Brad, sige, ikaw na yung i-present ko doon. May ano ka ba? May lisensya ka ba? Sabi ko, wala na akong lisensya. May lisensya nga ako, hindi ako marunong mag-drive. Paso na yon. Alam niyo, nung nag-aaral ako dito mag-drive, hindi po ako matututo. Talagang sobrang kaba. Pero nung dinala po ako ng Panginoon sa Saudi, natuto po ako mag-drive. Dahil kailangan kong mag-drive. Dahil yung allowance na pamasahe, hindi po sasapat ng isang buwan na sakay taxi. Hindi. At iyon po ang plano ng Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat nung ako po ay natutong mag-drive. Ayan, yung mga anak namin. Marunong na rin sila mag-drive. Because I believe may purpose ang Panginoon. May layunin siya. Ang request ko nga doon, sabi ko, Lord, alam ko may layunin kung bakit mo ako pinarating dito. Araw-araw, mag-aaway kami ng aming manager, isang Sudanese, na napakaitim. Pag ngumiti, yun lang maputi. No? Pag ngumiti siya, yun lang maputi sa kanya, at saka yung mga ano ng kuko. Talagang araw-araw, sabi ko, kung ganito lang ang gagawin mo sa akin, pauwiin mo na lang ako ng Pilipinas. Kasi sabi ko, may career pa ako. Yung aking mga kasama doon, sa kanila ang hirap ng bumalik dito. Bakit? Wala na silang halos magiging trabaho rito. Mababago na yung lifestyle nila. Iba na yung kanilang mundo. Pagdating dito, tambay na sila. Sabi ko sa isip ko, Lord, hindi pa rin siguro ako magiging tambay pag bumalik na ako ng Pilipinas. Talagang andoon ang layunin at purpose ng Panginoon. Pinabalik niya ako rito. Kinausap ko yung aking dating boss. Sabi ko, magtayo tayo boss ng business, ganito.
Yung kung ano yung aking trinabaho doon sa Saudi. O sige, magtatayo tayo sa Saudi. Hindi boss, dito na. Ayoko na ron. Ang init doon. Kaya sige, sabi niya, okay. Alam niyo po, wala sa isip ko na makakarating ako ng Saudi. Ni minsan din, hindi ko rin naisip na makakarating din ako ng China. 20 days nasa China kami. Tumitingin kami ng kung ano yung mga papaninda. Ang kabutihan ng Panginoon ay nagpatuloy. No? Iba't ibang paraan, iba't ibang klase ng biyaya ng Panginoon. Dito po sa atin, pinapahayag ng Panginoon kung paano po tayo hihingi. Kung paano po natin hihingin yung ating mga pangangailangan sa Panginoon. Kung minsan hindi na natin naisip, Lord, kailangan ko ganito. Dahil alam ng Panginoon yung ating pangangailangan, isinusupply niya na. Kahit hindi mo hinihingi. Pero, exceptional yon. Ang gusto pa rin ng Panginoon, tayo mga magulang, gusto pa rin natin marinig ng ating mga anak ay pumupunta sa atin at humihingi. Bagamat alam natin na kailangan nila yon. Pero mas masarap, no, sa ating mga magulang na tayo ay lalapitan na sasabihin, Daddy, Mami, merienda naman tayo dyan. No? Merienda naman tayo. O kaya meron akong kailangan. Request. Doon sa ating Diyos, huwag kang mahiyang mag-request. Pero, meron pong pero. Sa pangalawang R, kailangan po, meron po itong tinatawag na requirements. Medyo pula yung nagawa nung anak ko eh. Pero sabi dito, refers to the necessary conditions, attributes or criteria that must be met to achieve a particular goal. It is necessary to comply with. Alam niyo po itong istorya kay Elijah at sa babaeng balo. Hindi po ito nangyari agad, yung kahilingan ni Elias doon sa babae. Is it because mayroong requirements na kailangan mag-comply? Both of them. Si Elijah, kailangan niyang mag-comply at sumunod sa Panginoon. Itong babae, ang requirements niya ay ipagluto at pakainin itong si Elijah. Doon sa verse 7 hanggang 10 ay nagkaroon ng instruction ng Diyos kay Elijah na sabi niya, bumaba ka na, tagutom na rito. At doon ay makakasumpong ka ng isang babaeng balo at siya ang magpapakain sa iyo. Ganun nga ang ginawa. So dito sa requirements, do you think na gagawin ng Diyos yung kanyang pangako kung hindi sumunod si Elijah? Hindi siya bumaba mula doon sa Israel. Hindi siya pumunta doon sa direksyon na nais ng Panginoon. At hindi rin ba, kung hindi po nangyari, kung hindi po siya sumunod, mangyayari po ba? Or yung babae na balo, kung hindi po siya nakinig doon sa instruction din ng Diyos sa kanya. Do you think mangyayari itong God's limitless resources? Ang ganda po nitong istorya na ito dahil alam natin na sa kabila ng tagutom, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng talagang tagtuyot, hindi po pagtanim at hindi po makainom ng tubig na sapat dahil po doon sa kanilang kalagayan. And 3.5 years po yan, yung tagtuyot na yan.
ay nangyari during the time ni Elijah. Sa atin po, naalala ko itong atin na minsan pag sinabi na El Nino, no? Umaangal na yung ating mga magsasaka, wala na po silang maitanim. Bitak-bitak na yung lupain at ang hirap magtanim. Pero during that time, mas matindi po yung gutom. Can you imagine na yung babaeng ito, ang sabi niya, okay, namumulot nga ako ng kahoy eh. At pagkatapos nito, iuwi ko na sa bahay at kukunin ko na yung konting harina at ilang patak ng langis. Iluluto ko na to, kakain na kami mag-ina, at pagkatapos nito, mag-aantay na kami ng kamatayan. Ganong katindi yung kahirapan nung panahon na yon. Kailangan tayo na humihingi sa Panginoon. Ang Panginoon, pag nagbigay, meron din siyang something na kailangan nating gawin. Meron siyang requirements na kailangan tayong mag-comply. Di ba, pagka gusto natin magkaroon ng lisensya, mag-enroll tayo sa LTO. At pagkatapos, napasa natin yung lahat ng requirements, marunong ka na mag-drive, marunong ka na mag-parking. Sa Saudi po, ibang klase yung bago ka bigyan ng lisensya, yung tinatawag na linear parking. Medyo may kahirapan. Dahil doon, ang mga sasakyan, hile-hilera, hindi siya nakaganon, hindi siya nakanguso sa kalsada, yung parking. Ganyan din po, pag tayo po ay pumasa na sa mga requirements, saka pa lamang na tayo makakakuha ng ating lisensya. The same thing din, ang ating Panginoon, nangangailangan ng requirements mula sa atin. Una, yung ating pagsunod sa Panginoon. Ang requirements na ginawa ng Diyos kay Elijah ay sumunod. Kung si Elijah ay nagmatigas at sinabi niya, dito nga sa atin eh, di ba, mga Pinoy eh, dito nga sa atin eh, walang makain, doon pa kaya? Pwede niya sabihin, Panginoon, tagtuyot na lahat. Wala nang pag-asa, wala tayong pagkain na rito. Pero, ganun pa man, ginawa ni Elijah, siya po ay sumunod sa Panginoon. At gayon din yung babae na sinasabi ni Elijah, sige nga, pahingi ako ng tubig para makainom at teka, pahingi rin ng maliit na tinapay para naman malagyan yung aking sikmura. Pero ano sabi ng babae? As long as your God lives. Wala akong tinapay. Meron akong kunting harina at kunting langis sa aking lalagyan. In fact, pagkatapos ito, aantay na namin ang kamatayan. Ang buti ng ating Panginoon doon sa kanyang ginawa, dahil sumunod si Elias, sumunod ang babaeng balo, dito po darating na tayo sa pangatlo. Sa pangatlong R. Replenish. Means to fill something up again, restore it to its original level, or make it complete once more, refilling supply of resources. Ang sabi po doon sa verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry.
Naalala ko po itong ano na to, itong passage nito, no? Tinitingnan natin kung in a logical way or in logical thinking, meron maliit lang, no? Yung may tapayan siya, lagayan ng arena. At kapag ito ay kanya pong kinakapa, halos sumayad na. Dahil kukunti lang talaga. At titingnan mo yung oil na kung ilang patak na lang. Pero, nung nag-comply, both of them, Elijah and the widow woman, every time na sumasalok at kumukuha ng arena, ang sabi ni Elijah, okay, gawin mo muna yung inuutos ko. Parang gano'n, no? So, yung babae pong balo ay wala po siya nagawa kung hindi sundin yung sinasabi ni Elijah. Kinuha niya yung arena. Ang sabi niya, iluto mo na, bigay mo muna sa akin, at saka ka magluto ng para sa inyong mag-ina. Hindi po nagkaroon ng doubt ang babae, itong babaeng balo. Kinuha po niya yung kunting harina, minasa niya, pinatakan ng langis, at kanyang ginawang tinapay at ibinigay kay Elijah. At every time na kukuha ang babaeng balo doon sa harina, at kukunin niya yung jug of oil, hindi po nauubos yung harina. Mapapansin natin, sa Bible po walang sinabi na umapaw yung harina. Yung oil ay nag-overflow siya sa kanyang lalagyan. Pero, every time nakukuha siya ng harina, there is a blessing, there is arena, there is flour to make it. Nagawin niyang tinapay. At araw-araw yan, ginagawa ng babae. Hindi siya nagda-doubt na baka marahil nga ay parang iniisip niya, nakakapa ko na yung lalagyan, parang wala na. Pero araw-araw siyang kumukuha at araw-araw ipinoprovide yung kanilang pangailangan. Ang sabi po ng Biblia, titigil ka lamang sa pagkuha niyan kapag pumatak na ang ulan. Ang ibig sabihin nito, maaari ng makapagtanim at maaari ng makapagsaka at muling magkakaroon ng harvest at magkakaroon na ng pagkain. Pero until na hindi pa nangyayari yon, araw-araw kang kukuha ng harina. Kukuha para mailuto. Do you think kung hindi po nag-comply ang dalawang ito, mararanasan ba nila yung God's limitless resources? Ganyan din po sa atin. Kung minsan, titingnan natin yung ating mga libreta, mga dinideposito natin sa bangko. Kung minsan sinasabi natin, wow, wala na. Ano na to eh? Beyond ano na to? Yung, yung kunyari, 10,000. Kailangan manatili yan para hindi mabawasan. Eh kung minsan, 3,000 na lang. No? Lampas ka na doon sa requirements na dapat manatili na meron kang deposito na gano'n. Ganyan po sa ating buhay. Pag in-apply po natin ito, marahil wala na tayong jar, wala na rin tayong oil. Ang sabi doon ay, the bread serves always, every day. May mas malalim na kaunawaan dito. Ang bread for the future, galing tayo ng Old Testament, ngayon po ay nasa New Testament tayo. Galing tayo ng Old Testament.
pinapatanaw na ng passage na to na ang bread, it referring to God's Word. Every time na babasahin natin ang salita ng Panginoon, nakakakuha tayo ng lakas, nare-re-energize yung ating pananampalataya. Lumalakas, sumisigla tayo. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga gawain ng Panginoon. Basahin natin ang Biblia. Dito, matatagpuan natin ang God's limitless resources. Wala po tayong ibang reference sa buhay na ito. Especially tayo po ay mga mananampalataya. Kung hindi ang salita ng Panginoon. Every day, sumasalok ang babaeng balo. At nakakapagluto siya ng tinapay. Alam niyo po, pag everyday, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, everlasting po ang blessing ng Panginoon. Titigil po tayo magbasa nito kapag dumating na ang ating Panginoon. Kaya po tayo nagbabasa nito and reference po natin kung gaano kadakila, kung gaano kalaki at sino yung ating Diyos na pinananampalatayanan. Titigil tayong magbasa kapag nasa Panginoon na tayo. Pero, unless na nandito pa rin tayo, until the Lord's come, wala tayong pwedeng hindi gagawin kung hindi kumuha at kumuha ng pagpapala mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa ating pong buhay ngayong umaga, gusto niyo pong maranasan yung tinatawag nating God's limitless resources. Bigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon. It seems na para bang yung sitwasyon natin napakahirap. Parang pagsasalok tayo, Lord, nakakapako na. Paubos na. Pawala na. Pero pag nagtiwala tayo sa Panginoon, kahit paubos yan, hindi i-empty ng Panginoon. Dahil alam niya yung ating pangangailangan. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, kapag ang ating pananampalataya ay 100%, ang sabi ng Biblia sa Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. Ang sikreto ng pagpapala ng Panginoon ay yung ating taus-pusong pananampalataya. Ang sabi sa James, kaya hindi kayo nagkakaroon kasi hindi kayo humihingi. Humihingi man kayo, pero iba yung motibo nyo. Every time na hihingi tayo sa Panginoon, ano po ang motibo natin? Personal ba yan? O for the glory sa ating Panginoon? Si Jebus, humingi siya. Ang request niya. Because nakita ng Panginoon kung gaano itong si Jebus sumunod sa Diyos. Kaya yung kanyang request na expand yung kanyang territory, payamanin siya, pagpalain siya. Ako po ay naniniwala dito sa verse na ito, sa passage na ito, na pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi po niya pananatilihin ang ating buhay na isang buhay na parang paandap-andap. Marahil ay hindi pa natin ito nahahawakan dahil ang faith ay naniniwala tayo doon sa mga bagay na hindi pa natin hawak pero mangyayari. Di ba sa 11 ng Hebrew, yung ating pag-asa. Wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon.
Sa nangyayari po sa atin ngayon, sa sitwasyon, sa ating bansa. Nako, aywan ko kung hindi kayo nagsasawa sa politics natin. No? Kumisa nga sabi ko, wala na bang katapusan to? Wala namang nakukulong eh. Wala namang napaparusahan. Ito po ang sitwasyon. Maging sa panahon ni Elias. No? Naranasan niya yung tinatawag na pagmamalaki ng isang hari na hiwalay doon sa layunin ng Panginoon para sa kanyang bayan ng Israel. Sa atin po ngayong umaga, paano po natin mararanasan itong mga bagay na ito? Handa ba tayong danasin yung katulad nung naranasan ng babae at ni Elias? Handa ba tayo doon? Handa ba tayong sumunod sa ating Panginoon? Sa journey po, tulad po ng Israel, papunta po sila ng Kanaan. Ano po ang ginawa ng Diyos sa kanila? No? Araw-araw sinusuplayan sila. Mana. Parang ang ibig sabihin, ano ito? Araw-araw, kumukuha sila. Ito yung pagkain. Ako gusto nyo ng karne? Tuwing umaga, nagliliparan dyan yung mga quail. Siguro, yung inihaw nun, nauna na tayo sa mang-inasal. No? Nauna na ang mga Israelita sa mang-inasal. Gusto po natin maranasan ang mga bagay na ito. May requirements po ang Panginoon. Huwag po natin babaliwalain yung requirements niya. Magtiwala, sumunod, magtiwala, sumunod, at manampalataya. Kapag ito po ang ating daladala sa ating isipan, sa ating paglalakbay na ito, hindi po tayo mauubusan ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Parang ang tingin na natin, Lord, sa sanggana, lock up na. Pero, kapag humingi tayo sa Panginoon at humiling tayo at nakita ng ating Panginoon, deserve natin na ibigay ng Panginoon yung pagpapalang yon. Ang nais ng Panginoon sa ating buhay ay maranasan natin yung kanyang biyaya. Totoo, mahirap ang buhay ngayon. No? Ang bigas ngayon, ang mahal na. Dati, 28, 35. Ngayon, kakain ka ng mas masarap-sarap. Nasa 65 na. Kung ang sweldo natin ay minimum, talagang hindi po natin, sabi ng ating gobyerno, magkano lang ang kailangan mo sa isang araw? 60? No? Araw-araw. So, pag tinignan natin in reality, iba po ang ekonomiya ng ating Panginoon. Iba yung kanyang resources. Maraming nagpatotoo, marami ang nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Sa kanilang mga patotoo, minsan man o kailanman ay hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. This passage may iwan sa atin 3 bagay. Your request mo sa Panginoon kung ano yung ating mga pangangailangan. Pero doon sa request natin, titimbangin niya ng Panginoon. May requirements ka na dapat mong mag-comply. And thirdly, kung ano man yung nawawala, nire-restore ng Panginoon. Kung ano man yung nauubos. Can you imagine, buwan-buwan tayo nagbabayad ng kuryente at buwan-buwan din tayong sinusuplayan ng Panginoon. Araw-araw tayong kumakain. No? Pag dulog natin sa ating hapagkainan, may pagpapala, may pagkain na pinagsasalu-saluhan. Ganyan po katapat ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. I-replenish niya, no? Yung mga bagay
na it seems para bang mauubos na. Ang nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay natin ng buong buo yung pagtitiwala natin sa Panginoon. At mararanasan natin yung pagpapala na kailanman ay hindi nauubos. Kung hindi ito ay nagpapatuloy maging sa ating panahon ngayon. At ang pagpapala ng ating Panginoon ay hindi titigil hanggat hindi siya dumarating. Kasi pag dumating na ang ating Panginoon, kukunin niya na tayo. Hindi na tayo dito, hindi na tayo mahihirapan umakyat dyan. Hindi na mamamaga yung ating mga kamay. No? Hindi na manlalabo yung ating mga mata dahil sa piling niya. And that is the fullness of time. The fullness of time. Malapit na po yan. Bago po tayo magtapos sa ating tinatalakay, gusto ko pong may awitin tayo eh. Pwede po bang mag-request sa ating tagapag V o si Ate Laika? Gusto ko pong awitin natin to na magbigay sa atin ng kagaanan at i-proclaim natin yung kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon, ang katapatan niya. Ito pong awit na ito ay narinig ko ito sa Saudi. At kaming mga lalaki, nung marinig namin itong kanta na to, mga lalaki po kami, laglagan po ang aming mga luha. Napakalungkot po na nag-a-abroad. Pagising mo, wala yung anak mo, wala yung misis mo. Andun kayo, naghahanap buhay, parang hindi sigurado ang kinabukasan o ang bukas. At ito po ay, nung kinakanta po namin ito, lahat po kami ay, karamihan sa amin lalaki, talaga naglalaglagan yung aming luha. Dahil yung mensahe ng awiting ito ay kahawig ng tinalakay natin ngayong umaga. Sige po. Awitin natin ito. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay mananalangin. At habang inaawit po natin ito, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan natin. Mahirap man, meron man tayong mga problema, meron man tayong mga pangangailangan. Ang ating Diyos ay compact. Alam niya ang mga bagay na ito. Alam niya kung ano yung laman ng ating puso, ng ating isipan. Alam niya yung ating mga pangangailangan. Jesus, kahit ay ko'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't di ay sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, na may pong aaswitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, kahit kailan. Hallelujah, Lord. Ama naming Diyos, kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa buhay ng bawat isa. Sa aming pamilya, sa aming mga pangailangan. Panginoon, Ikaw po ang kabuuhan ng buhay na ito. Inibig mo ako noon. Salamat po sa mensahe mo. Salamat sa mensahe rin ng awitin ito. Inibig mo ako Alam namin, O Diyos, na ang buhay na ito paman. ay higit Inibig mo at higit pa ako na pagpapalain niyo noon. ang aming mga buhay upang mabigyan ka namin ng karangalan at kaluwalhatian. Samahan niyo kami, Panginoon, sa journey na ito. Ang taon, Panginoon, ay lilipas. Matatapos ang 2024. Pero ang pagpapala at gabay mo ay walang katapusan. Nais po namin, Panginoon, na maging partner, makipartner sa iyo, Panginoon. Sapagkat, O Diyos, sa naglilingkod sa inyo, kailanman ay hindi mo pinabayaan. Kung minsan, Panginoon, ang aming buhay ay puno ng mga alalahanin, mga problema. Matutunan namin nawa, Panginoon, at madama namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Na ang aming tapayan, ang aming lalagyan, ay hindi po nauubusan every time na kami po ay kukuha ng harina. Tulad ng babaeng balo. Ang langis ay patuloy na nagbibigay ito upang makatulong sa paggawa ng tinapay. Ama naming Diyos, kilala niyo po ang bawat isa. May mga kanya-kanya kaming dinadala. May kanya-kanya kaming mga pangailangan. Ang iba sa amin, Panginoon, ay nagdadalamhati dahil sa panaw ng mahal sa buhay. Ang iba sa amin, Panginoon, ay yung aming mga negosyo, Panginoon, ay tila ba parang ang hirap. Pero hindi kami, Panginoon, susuko. Sapagkat katulad, Panginoon, ng karanasan ni Elijah, karanasan ng babaeng balo. Merong requirements at nakita mo, Panginoon, pasado sila sa requirements na ninais mo. At mula noon, at mula doon, Panginoon, pinagpahala niyo po at iningatan si Elijah at ang babaeng balo. Gayon din po sa aming panahon, Panginoon. Naniniwala po kami, and I believe, Lord, na kapag kami ay nagtiwala ng lubusan sa iyo, totoo, mararamdaman namin, masasalat namin, na tila ba o pawala na yung aming mga kinukuha. Pero, Panginoon, nagre-replenish ka ng pagpapala at biyaya upang kami, Panginoon, ay magpatuloy sa lakbayang ito hanggang sa ikaw ay dumating. O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.